Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Birds of the same feather attack together. Ganyan ang nangyaring tagpo sa Davao Oriental kung saan isang grupo ng mga uwak tila may maitim na balak sa isang pinapalipad lang na saranggola. Matayog ang lipat ng saranggola ni Gina Lynn na mag-outing sila kamakailan sa isang beach sa Mati, Davao Oriental. Kaya naisipan namin magpalipad ng saranggola kasi ang lakas ng hangin. Pero laking gulat nila na ang kanilang saranggola bigla-biglang inatak ng mga uwak. Ang dami talaga ng uwak, hindi na namin mabilang. Parang galit na galit sila sa saranggola. Hanggang sina Gina Lynn may napansin. Kung saan pupunta yung saranggola, doon din sila. Parang sinasabayan nila, parang may binabantayan sila na bawal puntahan ng saranggola. Ang hinala nila Ayaw nilang dumikit doon sa niyog kasi baka may pugad yung mga uwak. at nang tuluyan na rin nilang binabangan sa saranggola. Bumaba na din sila. Pero bakit nga ba napagdiskitahan ng mga uwak ng saranggola ni Gina Lynn? Kuya Kim, ano na? Ang uwak ay kabilang sa pamilya ng ibon na tinatawag na Corvidae na kinabibilangan din ng mga raven, rook, jackdaw at magpie. Alam niyo ba na ang tawag sa grupo ng uwak sa Ingles? Murder. A murder of crows. Nagmula ito sa lumang tradisyon at pamahiin sa Europa noong Middle Ages. Noon kasi madalas so nakikita mga uwak sa mga lugar kung saan may digmaan at maraming namamatay. Ang kanilang itim na balahibo, inuugnay din noon sa pagluluksa at kamatayan. Pero sa kabila ng tila madilim na kasaysayang nakadikit sa kanila, natatangi ang mga uwak. Ang uwak ay kabilang sa mga pinakamatalinong ibon sa mundo. Kaya nilang makilala at maalala ang mukha ng tao sa loob ng maraming taon. Natututo rin ang ilang uri ng uwak na gumamit ng mga simpleng kasangkapan tulad ng patpat upang makakuha ng pagkain. Pero bakit kaya nila inatake sa saranggola ni Gina Lynn? Possible na nakakontribute dito matingkad na color ng saranggola because bright moving objects are easier to notice, but behaviorally, mas important usually ang movement, shape, and location. So, kung lumilipad ang saranggola near a nesting area, mas likely silang mag-react. Crows are very alert and social birds. Kapag may isang uwak na nakikita na kakaiba or may possible danger, it can give warning calls and other crows nearby may respond. Pwede silang dumami into a group response. Para silang may alert system na kapag may unusual object or big flying animals in the area, natutulungan silang paalisin ito. Maglalakas loob pa kaya ang mga uwak sa saranggolang ito? Lalo't ito lang naman ang may hawak ng world record para sa pinakamalaking saranggola sa buong mundo. Ito ang The Hope, ang may hawak ng Guinness World Record para sa largest kite flown. Ang total area nito, 13,024 square feet. Halos kasing laki ng 5 tennis court. Ang lifting area naman nito tinatayang nasa 12,142 square feet. Ang The Hope ay dinisenyo ng isang kilalang kite brand sa New Zealand para Al-Farsi Kite Display Team ng Kuwait. Tinatayang 1,800 linear meters ang tela at 2.2 kilometers ng cord o tali ang kanilang ginamit para lang mabuo ito. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, Kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.